Umalingaw-ngaw sa isang madilim na kagubatan ang boses ni Vilma, ang nag-iisa at nakababatang kapatid ni Luisa. Lakad-takbo ang ginawa niya kasabay ng pagmamasid niya sa paligid. Hinahanap niya kung saan nanggagaling ang boses na yon. Masama ang kutob niya. Nasa panganib ang kanyang kapatid. Vilma! Nasaan ka ba? Pakiusap, sabihin mo sa akin, tutulungan kita! Muling narinig ang boses ng kapatid na sigaw ng sigaw at sinasabi nitong hinahabol ito ng aswang. Ngunit kahit na anong gawin niya ay hindi niya ito mahanap. Halos nais na niyang maiyak dahil sa labis na pag-aalala. Hindi niya matatanggap kung may masamang mangyari sa kanyang kapatid. Nagpatuloy siya sa pagtakbo at hindi inalintana ang matatalas na tinik na bumabaon sa hubad niyang mga paa. Nasaan ka, Vilma? Magpakita ka sa akin! Isang mahaba at matinis na sigaw ang narinig niya mula sa kung saan. Kasunod noon ay ang nakabibinging katahimikan. Doon na nagsimulang maglandas ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Wala siyang nagawa para sa kapatid niya. Alam niyang napahamak na ito sa kamay ng mga sinasabing aswang. Umiyak siya ng umiyak at halos maglupasay na sa lupa dahil sa labis na pagdadalamhati. Ngunit bigla siyang natigilan nang biglang may narinig siyang mga kaluskos na papalapit. Nanahimik siya bigla at nagmasid sa paligid. Naging alerto siya sa kung anuman kapahamakang sasapitin ng mga oras na yon. Tumayo siya at nagsimulang maglakad. Ngunit naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Upang mapakalma ang sarili, ay sinabi niya sa isip na maaring hayop lamang yon sa gubat. Ngunit nang marinig niya ang kakaibang tunog at naramdaman ang kakaibang lamig ng hangin ay nagsimulang tumindig ang kanyang balahibo. Paglingon niya ay nakita niya ang isang anino na mabilis na kumikilos sa gilid ng daan. Agad niyang binilisan ang kanyang lakad hanggang sa siya ay napatakbo ng mabilis. Nabuhayan siya ng loob nang makita niyang malapit na niyang marating ang kalsada, ngunit bago niya magawa yon ay may biglang lumundag mula sa puno. Isang malaking nilalang na may matatalim na kuko at mapupulang mga mata. Katulad sa isang nakakapangilabot na asong ulol ang itsura nito. Sigaw ng sigaw si Luisa. Nagbabaka sakali na makahingi ng tulong. Ngunit bigo siya. Sinubukan niyang kalabanin ng aswang sa pamamagitan ng nakita niyang sanga na may matulis na dulo. Nakipaglaban siya dito ng buong tapang at nagtagumpay siya na masugatan ng aswang. Nang mapansin ng aswang na hindi ito mananalo, ay agad itong tumakas pabalik sa gitna ng gubat at iniwan si Luisa na pagod na pagod. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang maisip na ligtas na siya sa kapahamakan. Biglang nagising ang dalaga. Nakita niya ang sariling nakaiga sa kanyang malambot na kama. Panaginip lang ba yun? Ay, salamat naman at di totoo. Nagbunyi siya at nakahinga ng maluwag na mapagtantong isa nga lamang yung masamang bangungot. Ngunit bigla siyang kinabahan nang maalalang nagpaalam nga pala ang kapatid niyang si Vilma na magbabakasyon sa Capiz kasama ang kanyang kabarkadang si Lena na taga roon. Pinayagan niya ito dahil matagal na rin naman niyang kakilala ang kaibigan ng kanyang kapatid. Dahil sa panaginip na yon ay nakaramdam siya ng di maganda at naisip niyang baka nasa panganib si Vilma. Dahil doon ay kaagad niyang pinuntahan ng kasintahang si Danilo upang magpasama sa kanya papunta ng Capiz. Sigurado ka bang susundan mo ang kapatid mo doon? Hindi na ako pinapatahimik na masasamang panaginip ko, mahal. Saka 1 linggo lang ang paalam nila sa akin eh. Sobra na sila ng 3 araw. Sige. Sasamahan kita. Ako, salamat. Kailangan natin makita agad ng kapatid ko para mapanatag naman ako. Alam mo naman na mahal ko yun, diba? Ayaw ko mawala siya sa akin. Siya na lang ang natitira kong pamilya eh. Oo, naiintindihan ko. Kaya lang
nangangamba ako sa mga bagay na pwede natin kaharapin sa lugar na yun eh. Ha? Bakit? Ano naman ang ikinababahala mo? Hindi kasi natin kabisado yung lugar at maging ang mga taong naninirahan doon. Paano kung tayo o ikaw naman ang mapahamak? Hindi naman ako mapapahamak eh. Dahil alam ko na ipagtatanggol mo ako sakaling may loko-lokong tao na magtatangka sa akin na masama. Eh mabuti nga sana kung masamang tao lang eh. Eh paano kung masamang aswang? Aswang? Hindi naman totoong aswang eh. Sa maniwala ka man o hindi, Luisa, totoong merong aswang. At ang lugar na pupuntahan natin ay pinaniniwala ang naninirahan doon ng iba't ibang klase ng mga aswang. Hindi naman siguro literal na aswang ang kahulugan ng aking mga panaginip. Basta, para sa akin, hindi totoo mga aswang hanggat hindi ako nakakita ng isa. Eh di ikaw ang bahala. Basta wag mo akong sisisihin pag nagkataon. Bagamat mula pagkabata ay lumaki siya sa mapamahiing pamilya ay hindi siya naniniwala sa mga nilalang na hindi pa nakikita ng mismong mga mata niya. Pero dahil sa panaginip niyang yon, sa loob-loob niya ay baka nga posibleng totoo ang mga nilalang na yon. At doon siya mas natatakot para kay Vilma. Agad-agad ay pumunta siya ng terminal at sumakay sa bus. Naging mapayapa naman ang kanilang naging biyahe. Halos 20 oras ang kanilang naging biyahe mula Maynila hanggang sa Bacolod. Nang malapit na silang makapunta sa daungan ng mga barko, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Dumilim ang kalsadang kanilang tinatahak. Hindi mapakali ang binatang si Danilo habang panay ang tanaw sa bintana. Nakaupo ang dalawa sa likod ng driver. Manong, hindi ho ba delikado ang biyahe kapag ganitong maulan? Tanong nito sa driver. Pero imbis na sagutin siya nito, ay isang ngisi lang ang pinakawala ng lalaki. Hindi nito sinagot ang tanong. Kaya lalong nabahala si Danilo sa kakatuwang ikinikilos ng driver na yon. Samantala, si Luisa naman ay hindi na pinagtutuunan ng pansin ang bagay na yon. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana ng bus at tahimik na pinagmamasdan ang malakas na buhos ng ulan. Sana wag naman malakas ang alon sa dagat mamaya kapag sumakay na tayo ng ferry. Yan ba ang pinag-aalala mo kanina pa? Oo Nakakatakot ang bumiyahe sa tubig kapag malalakas ang alon. Isa pa, sabi ng tatay ko, kapag unang beses ka raw pupunta sa isang isla at malakas ang alon, binabalaan ka daw ng dagat sa posibleng kapahamakan na darating. Pero kung sakali man, mahal, tutuloy pa rin ako Dahil kung di naman natin makikita ng buhay ang kapatid ko, ay para na rin akong namatay noon. Sige, kung yun ang pasya mo talaga, sasamahan kita maski ano pang panganib ang haharapin natin. Salamat kasi palagi ka nandyan para suportahan ako at tulungan ako sa mga problema ko. Na-appreciate ko talaga lahat ng ginagawa mo para sa akin. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Ganun talaga yung nagmamahalan, nagtutulungan at sinusuportahan ng isa't isa. Pagdating nila sa pier ay hindi nga sila nagkamali ng hinala dahil nakita nila kung gaano kasigla ang mga alon sa dagat. Tanghali pa lang noon pero ang langit ay parang gabi dahil sa nakapundong ulan sa ulap. Kakaiba ang hatid nitong lamig sa mga taong naghihintay na makasakay ng maliit na barko. Nang medyo humina na ang malakas na patak ng ulan, ay saka pinasakay ang mga tao. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe, ay muling bumuhos ang napakalakas na ulan na may kasama pang kulog at kidlat. Lalo ring lumakas ang alon. Hinahampas nito ang kanilang sasakyan. Mababaka sa mukha ni Luisa ang labis na takot at pag-aalala. Panay ang usal nito ng dasal para sa kanilang kaligtasan. Samantalang si Danilo naman ay kalmado lang. Nang pakinggan ni Luisa ang sinasabi ng nobyo, ay nalaman niyang nag-uurasyon ito. Si Danilo ay anak ng isang mahusay na albularyo.
kaya may konti itong alam tungkol sa ilang mga orasyon. Tinuruan na siya ng ama mula pa noong siya ay maliit pa. May inilabas itong isang pulang lalagyan na parang botelya na may lamang pulbos. Ibinuhos niya yun sa tubig. Anong ginagawa mo? Ha? Wala. Sinusubukan ko lang na siguraduhin makakarating tayo sa isla ng maayos. Grabe naman kasi ang alon eh. Kaya nga eh. Kung kailan naman talaga tayo papunta ng isla, saka naman magkakaganito ang panahon. Sana hindi magkatotoo ang kutob ko. Sana makauwi pa rin tayo ng ligtas. Huwag ka na matakot dyan. Dapat hindi tayo nag-iisip ng negatibo para hindi tayo nakakaakit ng kamalasan. Ilang sandali lang mula nang gawin yun ni Danilo, ay napansin nila ang unti-unting pagtamlay ng alon. Tumigil na rin ang malakas na ulan at hangin. Ito? Ang alin? Ano ginawa yun? Galing ah! Ang alin nga? Ka ba? Pinatigil mo yung unuso. Naniniwala kang ako may kagagawa nun? Bakit? Pagkakaila mo ba? Hoy, hindi naman ako bulag no? Sige na, sabihin mo na. Ang galing-galing lang kasi talaga eh. Natutunan ko lang yung galing sa libro ng tatay ko. Yung tungkol sa mga sinaunang ritual at kaalaman. Mukhang totoo na ikaw na ang magiging albularyo ah. Kaya lang masyado ka pang bata para maging katulad ng tatay mo. Ano ka ba? Wala naman sa edad ang pagiging albularyo, no? Magtatakip silim na nang narating nila ang probinsya ng Capiz. Para marating ang saktong lokasyon ng baryong hinahanap nila. Nakaramdam na matinding antok si Luisa at napasandal sa balikat ng kanyang nobyo. Ngunit hindi pa man siya nakakaidlip ay biglang huminto ang sasakyan. Nasiraan sila. Nangako ang driver na mabilis nitong aayusin ang problema kaya wala namang pumalag sa pasahero. Pinababa nito ang kanyang mga sakay. May ilang pasahero ang nagtanong sa driver tungkol sa daang kanilang tinatahak dahil may ilang nakapagsabi na hindi yun ang daan papunta sa baryong kanilang pupuntahan. Ang sagot lang nito ay dumaan lamang ito sa alam niyang shortcut na daan. Naggalit ang iba at napapamura dahil sa maling desisyon ng lalaking yon. Naging abala sa pagkukutingting ng kanyang jeep ang lalaki. Wala muna siyang pinakyat ng kanyang sasakyan dahil ayon sa kanya ay kailangan niya munang subukan ito. Gumana at umandar naman ito pagkaraan ng ilang minuto. Pero imbis na isakay silang muli, ay biglang pinahururot nito ang sasakyan. Sigawan ng mga kasama nilang pasahero. Galit na galit sa ginawa ng driver. Madilim ang parting yon ng kalsada at halos walang kabahay-bahay. Hindi na malaman ng magnobyo kung saan sila patutungo ng mga oras na yon. At yung kalbaryo nilang yon ay hindi pa pala nagtatapos dahil ilang minuto ang nakaraan ay may mga narinig silang kaluskos na nagmumula sa likod ng matataas na damo. Biglang lumitaw sa kanilang harapan ng isang malaking aso. Namumula ang mga mata nito at naglalaway rin itong parang asong ulol. Aso yan, Danilo! Hindi aso yan! Swang yan! Swang? Dahil sa nakita ay tila natuod at natulala na lang ang dalaga sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwalang totoo ngang merong aswang. Ang kanilang mga kasama ay mabilis na nagpulasan at nagkanya-kanya ng takbo. Silang dalawa ang tanging naiwan sa harapan ng kinatatakutang aso. Mas lalong kinain ng takot si Luisa nang makita niyang halos dumoble ang laki ng aso at mas lalo itong naging mabangis sa kanyang paningin. Titig na titig ito sa kanya. Halika na! Luisa! Takbo na! Nakatulala lamang ang babae. Sa kanyang paningin ay parang nag-slow motion ang lahat. Naririnig niya ang boses ng kasintahan pero ang atensyon niya ay sa papalapit na aswang. Hayop ka! Layuan mo ang nobya ko! Sa muling pagsigaw ni Danilo ay biglang tila nagising ang diwa ng babae at naging alerto na ito sa nangyayari.
nakita niyang hinataw ni Danilo nang napulot nitong sanga ang aswang. Pero parang hindi naman ito ininda ng kalaban. "Tingnan ko lang kung hindi ka pa tatablan nito!" Hinagisa nito ng asin ng aso, pero tulad ng una ay hindi nito ininda ang pangontra. Mas lalo lang itong naging mas mabangis. Kaya wala nang nagawa ang dalawa kundi ang tumakbo sa abot ng kanilang makakaya. Sumunod sa kanila ang aswang na tila sila talaga ang punterya nito. Sinubukan nilang tumakbo sa loob ng gubat at nagtago sa likod ng isang malaking puno. "Ano, ayos ka lang ba?" Umiling si Luisa at parang maiiyak na. Isinandal nito ang likod sa puno. Sabihin mo nga sa akin, hindi ba ako nananaginip lang? "Hindi, Luisa. Ang nararanasan natin ngayon ay totoong nangyayari." Kung ganun ay, tama ka. Sana'y nakinig na lang ako sa iyo. Sana'y nagpalipas na lang tayo ng oras sa pier at di na muna tumuloy dito. Tama ka rin na baka ito na yung babala ng dagat kaya ayaw niya tayong patuloyin sa biyahe. Shh! Huwag ka na maingay. Huwag ka mag-alala. Tingnan mo, tahimik na ang paligid. Parang nailigaw na natin yung aswang. Ha? Sigurado ka? Oo. Hindi ko na nararamdaman yung presensya niya eh. Ligtas na tayo. Pero, nasaan kaya tayo? Siguro mas mainam kung dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi. Hindi magandang magpagala-gala pa tayo sa lansangan eh. Mukha namang ligtas ang lugar na ito sa palagay ko. Wala namang problema sa akin. Siguro ay makabubuting salita ng gawin nating pagtulog para meron pa ring magbabantay. O sige, payag ako dun. Pero mauna ka na. Gigisingin na lang kita kapag kailangan ko na rin matulog. Maayos namang nakatulog si Luisa sa ilalim ng puno. Hindi na ginising ni Danilo ang kanyang nobya. Siya na ang nagtiyagang magbantay sa paligid. Papasikat na ang araw nang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Alam niyang sa pagkakataong yun kasi ay ligtas na sila. Mataas na ang tirik ng araw nang magising si Luisa. Nakita niyang natutulog pa rin si Danilo. Bigla siyang napabalikwas nang makita ang kasalukuyan nilang sitwasyon noon. Agad niyang ginising si Danilo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi nila alam kung gaano katagal na silang nagpapaikot-ikot sa gubat bago nila marating ang isang maliit at makitid na kalsada paglabas nila sa gubat. Tiningnan ni Luisa ang bitbit na puting papel kung saan nakasulat ang address na kanilang pupuntahan. Anong klaseng lugar naman kaya ito? Hindi ko alam, mahal. Nakakatakot naman dito. Parang may kakaiba sa lugar na ito. Liblib ang lugar na kanilang napuntahan. Mapuno yun at talaga namang di pa naaabot ng sibilisasyon. Ang mga bahay ay gawa pa lang sa kugon ang bubong, samantalang ang mga dingding ay mula sa pinagpatong-patong na dahon ng anahaw na inipit sa kawayan. Dikit-dikit halos sa mga bahay pero sa pagpapatuloy nila ng paglalakad ay naging malayo na ang distansya ng bawat bahay. Wala silang nakitang tao maski isa sa lugar na yon. Lahat ng kubo ay nakapinit. May nadaanan silang sapa. At mula doon sa wakas ay nakakita sila ng isang matandang lalaki. Siguro ay nasa edad 50 ang estrangherong yon ayon na rin sa kanilang nakitang kilos at pangangatawan nito. Nilapitan nila ito at kanilang tinanong. Tatang, pari po ba magtanong? Hindi sila sinagot na matanda. Bagkus ay tiningnan lamang sila ng masama sabay iling. Nagtaka ang dalawa sa ikinilis niyang yon. Pero dahil sa wala sila mapagpipilian pang iba na pwedeng pagtanungan, ay muli nilang tinanong ang matanda at nagbabaka sakali silang makatanggap na ng sagot. Tatang, alam niyo po ba yung address na nakasulat dito sa papel? Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? May hinahanap lang po kaming dalaga. Kapatid siya ng nobya ko. Ang pangalan po niya ay Vilma. Hindi ko siya kilala. Baka ho matulungan niyo po kaming mahanap yung lugar na ito, tatang. Mahalaga po kasi na
mahanap namin si Vilme. Sumama po kasi siya sa kaibigan niya na taga dito para magbakasyon. Umalis na kayo dito. Kung ano man ang sadya nyo sa lugar na ito, ay huwag na kayong tumuloy. Delikado ang lugar na ito para sa inyong mga dayo. Tsak na may nagbabantay na sa inyo at nakamanman. Kaya habang maaga pa at maliwanag pa ang sikat ng araw, ay umuwi na kayo. Maaari niyong puntahan ang ilang lugar dito, huwag lang ang baryong ito. Pero hindi po pwedeng... Umalis na kayo! Kung sakali man na nagpunta sa lugar na yan ang kapatid mo, natitiyak kong wala na siya. Kaya huwag na kayo mag-aksaya pa ng panahon. Umalis na kayo kung gusto niyo pang mabuhay. Delikado ang lugar na yon para sa inyong mga dayo. Pagkatapos sabihin niyo na matandang lalaki ay tumalikod na ito. Napansin nilang maruming-marumi ang kasuotan nito na akala mo'y parang ilang araw nang nagbubungkal ng lupa. Tumingin sila sa paligid. Subalit wala naman silang nakitang magpapatunay sa kanilang iniisip. Dahil hindi nasagot ng lalaking yon ang kanilang tanong, ay muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Isang matandang babae naman ang nakita nilang nasa kanilang unahan at naglalakad. Binilisan nila ang kanilang lakad upang maabutan yon. Nay, maulang galang na po. Mari po bang magtanong? Nagtatanong ka na, iha. Ay, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Inilabas nito ang kapirasong papel kung saan nakasulat ang address na pupuntahan nila. Anong gagawin niyo sa lugar na ito? May hinahanap lamang po kaming tao. Importante po kasi sa amin ang taong yan eh. Kaya sana'y matulungan niyo po kami. Alam ko ang baryong ito, iha. Sa katunayan doon nga ako papunta. Taga dyan ako eh. Ay, talaga po? Naku, maraming salamat naman. Sino ba yung hinahanap ninyo? Hinahanap po namin yung kapatid ko eh. Yung barkada po niya ay taga dito. Nung isang linggo pa po sila bumiyahe, pero hanggang ngayon hindi pa po bumabalik ng bahay. Kaya sinundan ko na. Baka po may kilala kayong Luisa? Nako, pasensya ka na, Ining. Sa dami ng mga bagong kabataan sa lugar namin hindi ko na sila halos kilala. Nay, may tanong po ako. Ligtas po ba sa baryo ninyo? Wala po bang aswang? Nako, Ining. Sa tanda kong ito hindi pa ako nakakakita ng aswang. Haka-haka lamang yan ng mga taong walang magawa sa buhay. Meron po kasing nakapagsabi sa amin na delikado daw po ang baryong ito. Sino naman ang nagsabi? May nasalubong po kaming matandang lalaki na gusgusin kanina. Madumi ang kanyang damit. At ay nako, si tandang taso tinutukay ninyo. Alam mo, iha, hindi mapagkakatiwalaan ng taong yon kasi nasiraan na ng bait. Hinahayaan na nga lang namin na magpagala-gala yan dito sa amin. Madaldal talaga ang taong yon maski wala na sa katinoan. Ganun po ba? Sabi ko na eh. Tingnan mo, kung naniwala tayo doon kanina sa matanda, di mas lilitan tsansa natin na makita yung kapatid ko. Ay, kapatid mo ba yung hinahanap ninyo? Opo, ilang araw na rin po kasing hindi siya umuwi sa amin eh. Buhat na magpaalam siya. Na uuwi dito sa Capiz. Medyo nag-aalala lamang po ako sa kanya. Kaya sinundan ko na. Walang problema kung sa baryo namin sila nagpunta. Wala naman mangyayaring masama sa kanila. Mababait ang mga tao sa amin. Mabuti naman po kung ganun. Ano po palang pangalan niyo, nanay? Po si Ursula. Halina kayo, sumunod kayo sa akin at pupuntahan natin ang baryong yan. Ay nako, salamat po, Nay Ursula. Alam nyo, medyo malaki ang baryo namin. Kung gusto nyo may aalok akong paupahan sa inyo. Maliit lang yun na kubo pero alam ko naman magiging komportable kayo at magsisilbing pahingahan nyo habang hinahanap nyo ang iyong kapatid. Naku, mabutit ipinaalala nyo, Nay. Mukhang kailangan nga po namin yan. Maski komportabling tulugan lang, ayos na eh. Tara na.
para makita ninyo. Sana magustuhan ninyo. Pagdating nila sa lugar na sinasabi ng matanda, ay agad napansin ni Danilo na walang palatandaan o pangalan ang baryo. Napansin din niyang kakaiba ang atmosfera. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, ay naririnig niya ang tunog ng mga kuliglig at mga sanga ng puno na tila ba binubugbog ng hangin. Kakaiba rin ang bigat ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Tinutuban siya na masama, pero nanatili lang siyang tahimik at pinakikiramdaman ang mga susunod na mangyayari. Naging alerto siya at sa pamamagitan ng kanyang mabilis na paningin ay parang may anino siyang nakikita sa bawat bahay na kanilang nadadaanan. Parang pinagmamasdan ng kanilang bawat galaw. Miski nakapinid ang mga pinto at bintana, ay alam ni Danilo na may mga tao sa loob ng tahanang yon. At kung bakit sila lumalabas sa araw, walang ideya ang binata kung bakit. Pagkaraan ng medyo mahaba-habang lakaran ay hinatid sila ni Aling Ursula sa isang dampa. May silong ito at may maliit na hagdan papunta sa pinto ng kubo. Nang buksan na matanda ito, ay tumambad sa kanila ang isang silid tulugan na kasya ang 2 tao. May nakita silang nakahanda ng banig na nakarolyo sa tabi at may nakahandang 2 unan. Walang kusina at wala ring sala at palikuran ang paupahang yon. Bagamat ganun ang kubo, ay tanggap pa rin nila dahil gusto na rin nilang magpahinga. Lalong-lalo na si Danilo dahil napuyat siya nung gabi. Nais niyang maiunat na sa totoong higaan ang kanyang sumasakit na likod. Ano? Ayos ba sa inyo ang kubong ito? Opo, ayos na nanay. Kukunin na po namin to. Magkano ho ba yung iuupa namin dito sa bawat araw na ilalagi namin? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Saka na lang kapag malapit na kayong umuwi. Sigurado ho ba kayo? Para hindi po tayo magkakagulatan sa singilan. Piho, kung iniisip po na tatagayin ko kayo ng presyo pagkatapos, sinasabi ko sa inyo, hindi ko gagawin yon. Dahil pwede ko namang ibigay talaga sa inyo ng libre yan. Kaya huwag kang mag-alala. Mababa lang ang singil ko. Kung ganun sige po, kayong bahala. Maraming salamat po. Siya, maiwan ko muna kayo ha. Mamaya padadalhan ko na lang kayo kay Totoy ng makakain. Naku, nakakaya naman ho. Kayong mahiya, maliit na bagay lang yon. Saka kasali sa babayaran yung upa ang pagkain kaya huwag kayong mahihiya. Ay, ganun po ba? Sige ho, kung kasama po sa upa, ayos na rin po. Sayang talaga, no? Hindi nyo inabutan yung pista dito noong nakaraang linggo. Ano ho? Nagkaroon ho ng pista dito? Oo, iha. Masaya dito magpiesta. Napakaraming pagkain ang inihahanda ng bawat kabahayan. Buhay na buhay ang mga tao dito lalo na sa gabi. Sa gabi lang po lumalabas ang mga tao dito? Ay hindi, iha. Ang ibig kong sabihin noong may okasyon lang. Kasi dito may mga nakawiwiling palabas na nagaganap sa gabi. Parang sa amin din po sa gabi ang palabas. May mga labanan ng kanta, sayawan at iba pa. Ayon, iha. Parang ganun din dito. O siya. Sige, aalis na ako at ako'y matutulog pa. Magpahinga na kayo at alam kong pagod kayo sa biyahe. Siya nga pala. Ano ngang pangalan ninyo? Ako po si Luisa at ito naman po si Danilo, yung nobyo ko. Masaya akong nakilala ko kayo. Sige ha, pakihintay na lang yung apo ko dito mamaya. Sige ho, Aling Ursula. Salamat po ha. Pagkaalis na matandang babae ay labis na nagulat ang magkasintahan nang biglang nagsilabasan ng mga tao sa kani-kanilang mga tahanan. Nagumpukan ng mga ito at nakatanong sa kanila. Ang iba ay napansin pa nga ni Luisa na matalim na nakatitig sa kanya
Kaya naman bigla siyang napahawak at nailabas niya mula sa loob ng damit ang suot niyang kwintas na may palumuti ng San Benito na may basbas ng banal na tubig mula sa simbahan. Nang mapansin ng mga taong yon ang kwintas, ay nagsialisa ng mga ito at muling bumalik sa kanilang mga kubo ng tahimik. Mas nakakatakot pala yung lugar na ito kaysa sa inaasahan ko. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Inilapag ng binata ang dala nitong bag at binuksan yon. May inilabas siya doon na isang plastic bag. Marami pala itong baon ng mga pangontra sa aswang tulad ng asin at ilang piraso ng bawang. Ano yan, mahal ko? May bala ka ba magluto? Wala bakit ka naman natatawa dyan? Pasensya ka na natatawa ako dahil ako kasi hindi ko akalain na handang-handa ka para sa gera. Siyempre, ikaw ba naman magkakaroon ng tatay na isang albularyo? Nung marinig niyang dito tayo pupunta agad niyang inihanda ang lahat ng ito Mabuti na lang talaga at pinayagan kanyang samahan ako. Kasi nga, halos ituring na rin kayo ni tatay ng kanyang mga kaanak. Alam mo naman yun, di ba? Matalik silang magkaibigan ng inyong ama. Kaya, huwag ka nang magtaka. Ano ba yung mga dala mo? Patingin nga. Tuloy, ituro mo na rin sa akin kung paano gamitin yan. O sige, sasabihin ko sa'yo. Pero, walang halong biro. Mabuti na lang talaga may ganito. Kasi, nakaligtas tayo sa aswang na yon. Buti naging epektibo yung isang pangontra. Dahil kung hindi, naku, baka kagabi pa lang patay na tayo. Kaya nga mukhang totoong pinamumugaran ng aswang lugar na ito. Kakayanin ba natin sila kung sakali? Kailangan natin mapag-aralan kung anong klase sila ng aswang para alam natin kung anong kanilang magiging kahinaan. Kung aswang ang mga tao dito, ibig sabihin ay nagsisinungaling si Aling Ursula. Hindi ko mahuli mata niya kanina Hindi ako sigurado kung aswang ba siya o hindi. Bakit? May paraan ba para makita kung aswang ang itsura ng tao? Sabi ni tatay, aswang ang tao kapag baliktad tayo sa refleksyon ng kanilang mga mata. Ano pa ang ibang palatandaan? Lagi silang seryoso at hindi madalas lumabas ng bahay. Mabaho rin ang kanilang mga hininga. Masabi mo bang di lumalabas ng bahay pag-araw? Yung mga tao dito, hindi ba napansin na parang kakaiba sila? Ano ka ba? Yung ginawa nila sa tingin mo, hindi ko yun mapapansin? Kailangan natin mag-ingat, mahal ko. Mukhang mapapalaban tayo dito. Kinakabahan at natatakot ako. Masama ang kutob ko sa lugar na ito Parang pakiramdam ko di tayo nandito pero... Ako rin. Sa totoo lang kanina pa ako gustong wag na tumuloy. Nakahiyaan ko na lang dahil sa matanda Pero kung di ka komportable sa lugar na ito, pwede naman tayong umalis at umuwi na. Hindi pwede. Paano ang kapatid ko? Kung may mga aswang nga dito totoong kailangan nga ako ni Vilma. Yang kapatid mo naman kasi, sa dinami-rami ng pwedeng puntahan dito pa talaga sa liblib na lugar na ito. Wala na ba siyang pakialam sa buhay niya o sa'yo? Palagi mo na lang siyang nagiging sakit ng ulo Hindi ka naman niya iniisip. Nagpaalam naman kasi siya ng maayos sa akin. Hindi ko naman alam na ganito dito Kaya kasalanan ko rin. Sana hindi ko na lang siya pinayagan. Kaya mo na. Nandito na tayo Kailangan na lang natin ng maganda. Siguradong hindi magiging tahimik ang gabi natin. Kaya nga sana mahanap na natin si Vilma para makalis na tayo kaagad dito. Ayaw kong ikaw naman ang mapahamak dahil siguradong malalagot ako sa tatay mo pag nagkataon. Hindi ako magpapatalo sa aswang, no? Ano ka ba? Kakayanin natin to. Ngayon pa lang sisimulan ko na maglagay ng mga pantaboy ng aswang para hindi na nila tayo magalaw. Inilabas na ni Danilo ang bawang at mga asin nang bigla silang makarinig ng kaluskos. Nang sumilip sila ay may nakita silang isang bata na paparating. Sa tansya nila ay nasa 13 taong gulang ito.
Palinga-linga pa ito sa paligid habang papalapit sa kanilang kubo. Tao po! Andiyan po ba kayo sa loob? Tao po! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hello po! Inutusan po ako ni Lola para dalhin tong pagkain po ninyo. Ikaw yung apo ni Aling Ursula? Anong pangalan mo? Totoy po! Ano ba tong dala mong ulam? Ilaw na isda po. Masarap po yan. Hilaw? Kumakain ka ng hilaw na isda? Opo. Masarap po ang hilaw lalo na pagkakarne. Salamat dito bata. Wala pong anuman. Matanong ko lang, matagal ka na bang kumakain nito? Opo. Alam mo, kung ako sa iyo, habang bata ka pa, tigilan mo na yung pagkain ng mga hilaw. Masama yan sa katawan, maaari kang magkasakit. Babaho rin yung hininga mo. Naku, imposible po yun ate. Yun na kasi nakasanayan namin dito eh. Nakasanayan ninyo? Ang tinutukoy mo ba ang mga kapitbahay ninyo? Hindi umimik si Totoy. Bagkus ay yumuko ito at gumuhit sa lupa. Isang senyales na ayaw na nitong pag-usapan ang nabuksang paksa nila. Napansin agad yun ni Luisa kaya sinikap niyang ibahin ang tono ng kanilang pag-uusap. Napansin agad yun ni Luisa kaya sinikap niyang ibahin ang kanilang pag-uusap. Alam mo, mas masarap ang pagkain niluto sa apoy. Apoy po? Naku, wag na lang ate. Takot po ako sa apoy eh. Saka kung sakali man hindi ko rin kakainin pag naluto kasi wala na daw yung sustansya eh. Basura na po yun sa amin. Nagtinginan sila ni Danilo sa sinabing yun ng bata. Dahil doon ay mas lumakas ang kanilang suspetsa na pinamumugaran nga ng aswang ang lugar na yon. Sige po, magpapaalam na po ko sa inyo. Baka po iniantay na po ko ni Lola eh. Mag-iingat po kayo ah. Sige, pakisabi kay Lola mo, salamat ulit dito sa ulam ah. Wala po nga naman ate. Dahil kumpirmado na nilang di mapagkakatiwalaan ng sinumang tao sa lugar na yon, ay hindi kampante ang dalawa sa dalang pagkain ng bata. Bagkus ay kinuha nila ito at dinala sa silong ng kubo. Diyan ka na muna. Pagukay lang ako ng butas para mapagtapunan itong isda. Bilin sa akin ni tatay wag na huwag daw tayong kakain ng mga pagkain bigay ng mga aswang. Bakit daw? Dahil tuso sila. Ang pagkain galing sa kanila ay pwedeng may laway nila na pwede tayong mahawa sa pagkaaswang. Meron naman, nilalagyan nila ng pampatulog para mas madali sa kanila na mabiktima tayo. Kung ganun ay, bilisan mo ng pagbaon sa isdang yan. Baka magkaroon pa tayo ng sakit dyan eh. Hindi natin alam kung ano ang binabalak nila kaya doble pag-iingat ang kailangan natin. Yung bata, may kakaiba ako napansin sa kanya eh. Ano yun? Yung hininga niya, hindi yung ba naamoy? Parang amoy na bulok na hayop. Hindi naman nakapagtataka yun kasi sabi nga niya, di ba? Hilaw na mga karne ang kanilang kinakain. Ang mas katakataka ay bakit siya takot sa apoy at kung bakit... Teka, Oh, ano yun? ang takot sa apoy ang bata, ibig sabihin takot din sa apoy ang mga kinatatakutan nating aswang. Magsusunog tayo? Kung maaari, bakit di natin gawin? Pandagdag proteksyon din natin. O siya, ilibing mo na yan. Bago pa magapunan. Magpahinga na muna tayo para mamayang gabi may lakas tayong magpuyat. Agad na gumawa ng maliit na butas si Danilo sa silong ng kubong yon at doon ibinaon niya ang isdang bigay ni Totoy. Pagkatapos ay saka na bumalik sa loob ang dalawa. Naglabas na lamang sila ng baong tinapay at dilata sa bag na siya nilang kinain para sa pananghalian. Nang matapos ay isinarado na nila ang pinto at natulog na pansamantala. Mag-aalas 5 na halos ng hapon nang magising si Luisa. Agad niyang ginising ang kanyang kasintahan dahil oras na ng kanilang paghahanda. Sa nalalapit na pagsapit ng gabi, ay kinailangan na nilang matapos kaagad ang paglalagay ng mga pangontra laban sa mga ito. Nag-ipon rin sila ng mga sangang maliit man o malaki.
Inipon nila yun sa harap. Nang matapos ay nagsaboy na sila ng asin sa bubong at sa paligid ng bahay. Ikinabit na rin nila ang mga bawang sa bintana at maging sa pintuan. At ang itak ay inilusot ang talim nito sa kawayang sahig. Nang magdidilim na ay sinigaan na nila ang mga kahoy. Saka sila bumalik sa kubo at naupo sa isang tabi. Nang tuluyang kinain ng dilimang liwanag ay nagsimula na magkaroon ng ingay ang hangin. May naririnig silang mga kakaibang tinig sa paligid, parang mga bumubulong. Sumapit na nga ang gabi. Nagsimula na magkaroon ng ingay ang hangin. May narinig silang kakaibang tinig sa paligid. Bagyang binuksan ni Danilo ang bintana at sinilip ang labas kung ano ang sanhi ng ingay na yon. Pero sa kadiliman ng gabi ay wala siyang nakita. Muli niyang isinara ang bintana. Maya-maya ay narinig na nila ang malalakas na pagaspas ng malalaking pakpak na papalapit sa kanilang bahay. Meron na rin kumakaluskos sa bakuran. Nararamdaman ko, nandito na sila, Luisa. Maganda ka na. Oo, mahal. May tiwala ako sa iyo. Alam kong kakayanin nating dalawa ito na mapagtagumpayan. Hindi ako papayag na hindi. Biglang nanahimik ang paligid. Pareha silang sumilip sa labas. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makitang napakaraming tao sa labas ng kanilang kubo. Wala namang naiba sa kanilang anyo. Hindi sila nakakatakot pagmasdan dahil mukha pa rin naman silang ordinaryong tao. Ang pagkakaiba nga lang nila ay matatalim ang kanilang mga mata. Seryoso rin ang kanilang muka at labis na mapusyaw ang kulay ng kanilang balat habang nasa ilalim ng sinag ng buwan. Nakatayo lang sila at matagal na pinagmamasdan ng kubo. Anong klase mga nilalang kaya sila? Huwag kang maingay, baka marinig tayo. Sigurado ka bang hindi nila tayo magagalaw sa mga pangontra na inilagay mo dito? Kung hindi epektibo ang mga pangontra natin, siguradong kanina pa napasok na nila tayo. Maaring nilalantakan na rin nila ang ating kalamnan. Kaya magtiwala ka lang, mahal ko. Hindi nila tayo maano. Bagamat di tulad ng mga nakagisnang kwento ng tunay na anyo ng aswang na nagagawang magbalat kayo bilang hayop, ang mga tao sa baryong yon ay nasisiguro ng dalawa na mga aswang. Dahil sa isang banda, ang mga aswang ay hindi lamang nagbabalat kayo bilang hayop, kundi may kakayahan din silang magtago at magkunwaring isang normal na tao. Ilang minuto pa ang nakakaraan ay muling sumilip si Danilo sa bintana. Nakita niyang tumalikod na ang mga tao at unti-unting nagpulasan nang walang makalapit sa kanilang kubo. Tumahimik na ang paligid pagkatapos noon. Laking pasasalamat nila sa Diyos dahil hindi sila pinabayaan sa tiyak na kabahamakan. Sa isip nila ay isang himala ang nangyari. Ang yabang-yabang ko noon na palagi kong sinasabi, to see is to believe. Tapos ganito, mahal, hindi lang isang aswang nagpakita sa akin, kundi isang baryo na ang lahat ng nakatira ay puro aswang. Totoo ba talaga nangyayari ito? May waga talaga ang mundo, mahal. Maraming bagay o kababalagan talagang itinatago. Pero sa kabila nun, huwag tayong papatalo. Dapat malaman nila na tayo ang hari sa mundong ito, hindi sila. Eh, salamat naman at umalis na sila. Ninervyos talaga ako ng todo. At least, naniniwala ka na. Nakakainis ka. Talagang nagawa mo pang tumawa sa ganitong sitwasyon natin, ha? Eh syempre, wala na sila eh. Teka, hindi na ba sila babalik? Hindi na, kaya matulog na tayo. Parang hindi ko kayang matulog ngayong kumpirmado ng totoo ngang may aswang sa lugar na ito. Paano kung may masamang nangyari sa kapatid ko? Huwag ka muna mag-isip ng negatibo. Mahanap natin si Vilma. Sana nga. Kasi hindi ko kakayanin pag nagkataon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung mawawala siya ng ganun-ganun lang. Bukas na bukas, mag-iikot tayo sa lugar na ito. Hahanapin natin siya sa oras na mahina ang mga nilalang na yan. Matutulog na nga sana ang dalawa, ngunit bigla silang muling inabala ng isang tunog na parang huni ng baboy. Gumagawa ito ng ingay mula sa ilalim ng kanilang kubo.
Teka, naririnig mo ba yon? May baboy sa ilalim? Shh! Teka, pakinggan muna natin kung ano yung ginagawa niya. Hawakan mo tong buntot, Pagi. At ako naman ay kukunin ko yung itak. At susubukan kong ilusot-lusot ito sa pagitan ng mga kawayang sahig. Narinig nilang tila may hinuhukay sa ilalim ang hayop na yon. At ang kasunod nun ay ang malakas na paglasab nito na tila may kinakain. Hindi kaya yung isda yung hinukay niya? Maaari. Pero bakit? Ano naman ang gagawin niya doon? Kinakain niya malamang. Hindi mo ba naririnig? Nang maubos ng baboy ang ibinaon nilang isda, ay tahimik na rin itong umalis at tuluyang naglaho sa kakahuyan. Kaya kahit papaano ay napanatag na ang dalawa at nagawa nilang matulog na mapayapa sa gabing yon. Kinabukasan ay maaga silang lumabas at naglibot sa lugar. Naghanap sila ng mga palatandaan kung saan maaari nilang mahanap ang babaeng hinahanap. Tulad ng unang araw nila doon, makikitang nakapinid ang mga pinto ng bawat kabahayan. Animoy isang abandonadong lugar na walang katao-tao. Tahimik, ngunit ang katahimikang yon ang nagbibigay ng nakakatakot na atmosfera para sa mga estranghero. Ilang sandali pa'y napadpad sila sa may bandang ilog. May maliit na kagubatan silang nakita. Sa kanilang paglalakad ay biglang nagkaroon ng aksidente. Nahulog sa isang buta si Luisa. Isang patibong na hindi nila alam kung sino ang gawa o kung para saan. Mainam na lamang at hindi kasamang nahulog si Danilo. Ito ang gumawa ng paraan upang maiahon ng kasintahan sa butas na yon. Naganap siya ng baging at ito ang ginamit niya para makuha si Luisa. Ayos ka lang ba, mahal? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako. Hindi naman kataasan ng butas kaya konting galis lang ang natamo ko. Sino kaya naglagay ng pitag na ito? Nakakaloka. Mukhang kailangan talaga nating mag-ingat maging sa daraanan natin kasi may mga ganyan palang patibong. Kaya nga eh. Ano, gusto mo na bang bumalik na tayo sa kubo? Mainam na nga siguro. Uy, bakit ganyan ang mukha mo? Parang Biyernes Santo. Nag-aalala lang naman kasi ako eh. Paano to? Paano natin hahanapin? Saan tayo magsisimula, mahal? Hindi ko rin alam eh. Pero kung sadya talaga na di natin makikita si Vilma dito, pupunta tayo sa bayan at magpapatulong tayo sa mga pulis. Oo, mabuti pa nga. Maglalakad na sana sila pabalik ng kubo pero bigla nilang nakasalubong ang isang matandang lalaki. At nakakatakot ang anyo nito dahil sa kasuotan nitong napakadumi. Maputik din ang kanyang mga kamay at paa. Tapos ay may hawak itong pala. Kayo na naman. Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Hindi ba't binalaan ko na kayo? Ang tigas naman ng ulo ninyo. Mapapahaba kayo dito. Sige na, umalis na kayo. Tatang, kayo pala. Tatang kayo pala. Huwag mo nga ako matatang-tatang at hindi naman kita anak. Wala akong pasaway na anak, no? Ang sungit niyo naman po. May gusto lang naman po kami itanong kung maaari. Saka naglalakad-lakad lang naman po kami dito eh. Ano po bang masama doon? Hindi niyo pinakinggan ang babala ko. Matigas ang ulo ninyo. Kung mapapahama kayo sa lugar na ito, wala kayong ibang sisisihin kundi ang mga sarili niyo, ha? Pasensya na po. Gusto lang po talaga naming mahanap yung kapatid ko eh. Mamamatay kayo dito. Malis na kayo. Hindi niyo ba alam na kakaibang nilalang ang mga nakatira dito? Alam na po namin. Nakita na po namin kagabi na pawang mga aswang ang nakatira sa baryong ito. Pero hindi kami natatakot sa kanila, Tatang. May mga baon kaming pangontra. At sa palagay ba ninyo tatabla sila ng mga pangontra ninyo? Ibang klase ang mga nilalang na naninirahan dito. Hindi nyo sila may tatawi sa pamamagitan ng mga asin at bawang lang. Pero nagawa po namin kagabi. Imposible! Marahil ay may iba silang dahilan kaya hindi nila kayo ginalaw. Mga aswang po sila, di ba? Bakit hindi sila tatablan? Ay nako, saka ko na ipapaliwanag. Sige na, marami pa akong tatapusin. Danilo, anong gagawin natin? Umalis na kayo habang may araw pa. Kung gusto nyo makabalik sa bayan, ay sundan nyo ang agos ng ilog na ito.
Ito lang ang tanging paraan para makalabas kayo sa lugar na ito. Pagkasabi nun ay agad na umalis sa matandang lalaki. Naiwang nakatulala si Luisa. Tinitimbang kung ano nga ba ang pinakamabuting gawin. Naisip rin niya kasi baka totoo nga na di sila basta-basta tinatabla ng pangontra dahil isang aswang ang nakalapit sa kanila at nanginain pa ito sa ilalim ng kanilang kubo. Naglakad na sila pauwi sa kanilang kubo. Sa daan ay bigla silang nagtalo. Mukhang kailangan na talagang umalis tayo dito, Luisa. Baka kailangan na natin pakinggan yung sinasabi ng matanda. Pero paano yung kapatid ko? Paano kung nangyari na sa kanya yung panaginip ko? Mahal, yung gubat. Baka doon natin makikita si Vilma. Doon ko naririnig yung tinig niya sa panaginip ko eh. Nasa loob kami ng gubat. Hindi mo alam kung anong pwede nating sagupain sa sinasabi mong lugar, Luisa. Hindi pwede. Hindi ako isang mahusay na albularyo. Oo, magagawa kong ipagtanggol ka sa abot ng aking makakaya. Pero hindi ko naman sigurado kung hanggang saan ang kakayahan ko. May hangganan din ako, Luisa. Isipin mo din naman ang sarili mong kapakanan. Hindi nakaimik si Luisa sa sinabing yun ng kasintahan. Alam niyang may punto ito at di na niya kaya pang mga tuwiran. Alam niyang malabo pa ang paghahanap nila kay Vilma sa paghahanap ng karayom sa damuhan. Batid niya yon simula pa. Ngunit ayaw lamang niyang tanggapin. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak na lamang ng tahimik. Inalalayan siya ng nobyo sa paglalakad. Bumalik na siya sa kanilang kubo. Bagamat ay hindi naman sila nagpapansinan ng mga oras na yon. Iniiwasan ni Luisa ang mga titig ni Danilo. Nang malapit na sila sa kubo, ay napansin nilang may nakatayo sa harap nito. Ang batang si Totoy. Kanina ko pa po kayo iniintay. Saan po kayo galing? Diyan lang, naglalakad-lakad. May hinahanap kasi kaming babae. Babae po? Ano pong pangalan? Vilma. Baka may nakikilala ka dito na ganun ang pangalan. Nagbakasyon sila dito nung 1 linggo pa eh. Tapos hindi pa bumabalik sa amin. Babae na nagbakasyon? Pero sa pagkakaalam ko wala pong ganun dito. Imposible po na may magbabakasyon dito sa lugar namin. Kasi ang mga nagpupunta lang dito yung mga naliligaw na dinadala dito ni... Dinadala nino? Wala po. Ay, siya nga po pala. Ito po, may dala po ako ulit na isda. Katulad po ito nung kahapon. Wow, katulad din ng kahapon. Alam mo, tama ka. Masarap nga ang hilaw na isda. Sinungaling po kayo. Hindi nyo kinain yung ibinigay ko kahapon. Sinayang po ninyo, tinabunan nyo po ng lupa. Teka, paano mo nalaman? Nakita ko po. Andito ka rin ba kagabi? May gusto sana akong tanungin sa'yo Ano po yun? Ang mga tao dito kagabi, may kakaiba silang ikinikilos. Sa palagay mo ba may masama silang balak sa amin? Wala po. Ganun lang po talaga sila kapag may mga bisita. Hindi po sila sanay sa dayo Huwag na lang po ninyong papansinin. Pero nakakatakot sila Akala nga namin isusugurin nila kami dito Naku, hindi po mangyayari yun. Mababait ang mga tao dito sa amin. Sadyang di lang talaga sila palalabas sa umaga kasi yung iba gabi gising. Kung ganun, ibig sabihin may lahi ba kayong aswang? Ano po yung aswang? Mga tao na may kakaibang anyo at kayang manakit o pumatay ng iba. Tapos, kumakain sila ng mga laman loob o karne ng tao. Ay, hindi po. Sa pagkakatanda ko wala pa namang ganun nangyayari dito. Hindi kami pumapatay. Masama po yun, sabi ni Lola. Ganun ba? Opo. Saka hindi kayo maano dito hanggat walang sinasabi ang akong. Akong? Yun po ang tawag namin sa aming leader dito. Si Lola, siya po ang akong. Huwag po kayo maglala. Wala naman masamang gagawin sa inyo si Lola Oo nga pala. Di ba may sinasabi ka kanina tungkol sa mga naliligaw na dayo? Ang lola mo ba ang tagapagdala ng mga dayo dito? Ibig sabihin sadyang dinala kami dito ng lola mo? Pero bakit? Para saan? Maaari mo bang sabihin? Hindi ko po masasagot ang tanong nyo kasi
Bata lang po ako eh. Hindi ko po alam eh. May mga bagay na dapat matatanda lang nakakalam at pwedeng makialam. Papagalitan po ako ni Lola pag masyado ko madaldal. Pasensya na po kayo pero alis na po ako. Kapo kasi inaantay na ako ni Lola eh. Uy, bata! Kinakausap kita! Huwag kang tumakbo, uy! Hayaan mo na. Nakauwi na. Mahal, tama ka. Kailangan na natin makaalis dito. Nagkatinginan si Danilo at Luisa. Nakita ng babae na hawak na ng kanyang nobyo ang isdang bigay ni Totoy. Bagamat sabi nitong katulad lang ito ng dinala niya nung nakaraan, ay di hamak na mas malaki ang bitbit niyang yon at mas malapad. Siguro ay nasa 12 kilo ang bigat nun. Nagugutom ako. May pagkain pa ba tayo dyan? Baka pwedeng kainin na natin yan. Iluto na lang muna natin para may lakas tayong bumiyahe pa uwi. Hindi natin to pwedeng basta-basta kainin hanggat hindi natin sigurado na malinis to. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Kung anong dahilan? Inilabas ni Danilo ang isang piraso ng kalamansi. Sabi ng lalaki sa nobya ay kaya nitong palabasin ang tunay na anyo ng mga pagkaing iniaalok ng aswang. Ipinatak niya ito sa isda. Ang sariwa at magandang isda ay napalitan ng totoo nitong itsura. Bilasa at nabubulok na ang ibinigay ni Totoy. Sinasabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan yung maglola na yun Gusto nila tayong lasunin. Pero bakit? Anong motibo nila sa atin? Kung para tayo sa hapunan nila bakit di ba nila tayo kinuha o kinain kagabi? Di ba? Hindi nga tinatablan si Totoy nung asin na nakakalat sa bakuran nung kinutkot niya yung lupang pinagbaunan natin nung isda kagabi? Saka naalala mo ba yung unang aswang na nakainkwentro natin nung nasiraan tayo ng sasakyan? Oo, hindi rin siya tinablan ng asin. Kung ganun nililin lang tayo ng mga aswang na narito. May masama talaga silang pinaplano sa atin. Kailangan na natin magmadali. Bumalik tayo sa may ilog kung saan natin nakita yung matandang lalaki. Baka sakaling matulungan niya tayo. Sa palagay mo mapagkakatiwalaan yung matandang yun ngayon? Baka mamaya may ibang grupo din sila ng mga aswang. Baka pwede nating tuntunin na lang yung dati nating dinaanan. O sige, kung yan ang gusto mo. Sinubukan ng dalawa na tuntunin at hanapin ang daan na yon, subalit makailang beses na silang nagpaikot-ikot ay hindi pa rin nila ito nahahanap. Bagkus ay bumabalik lang sila sa kung saan sila nagsimula. Halos maiyak na si Luisa dahil sa nangyayaring yon. Napanghihinaan na ito ng loob at iniisip agad na katapusan na nila ng kanyang nobyo. Samantala ay panay naman ang usal niya ng orasyon si Danilo. Napansin na rin niyang bumabalik lamang sila at hindi naman tunay na nakakaalis sa baryong yun. Naiintindihan na niya ang sinasabi ng matanda sa kanila na ang tanging paraan upang makalabas ng baryong yun ay ang sundan ang agos ng ilog. Nang matapos dasalin ng ilang ulit ang orasyon ay may napansin silang papalikong daan. Lumiko sila doon at nakita nilang nagbago ang daang tinatahak. At sa pagpapatuloy nila sa paglalakad ay nakita na niya ang ilog. Tuwang-tuwa sila dahil sa wakas ay makakalabas na sila sa lugar ni Luisa. Mahal, nandito na. Ha? Mahal? Asan ka? Luisa? Luisa? Wala na sa kanyang tabi ang pinakamamahal na babae. Dahil sa taglay na mahika ng aswang na nagpoprotekta sa kanilang lugar, ay naghiwalay sila ng daan dahil sa orasyong binabanggit ni Danilo. Tanging si Danilo lamang ang nailigtas ng orasyon na yon. Hindi! Luisa! Iho, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Magkasama lang po kami kanina ng nobya ko Tulad ng sabi nyo, aalis na nga sana kami pero bigla po kami nagkahiwalay ng daan. Inaasahan ko na ang bagay na yan. Mukhang di nyo agad sinunod yung bilin ko Ibang daan ang una nyong pinuntahan at hindi ang ilog na ito. Hindi ka nagtiwala sa akin, Iho. Tulungan niyo po ako. Pasensya na po. Tulungan niyo ako mahanap si Luisa. Hindi kita matutulungan. May ibang bagay pa akong dapat natapusin. Dahil ngayon ang araw na inihanda namin para sa hustisyang nais namin makamit sa kamay ng mga aswang na yan. Hustisya po? Para saan? Malalaman mo din mamaya, Iho. Kung sakali ba natutulong ako dyan
Tutulungan niyo din ako sa problema ko. Pag-iisipan ko kung di ako lugi. Sana'y nakinig na lamang kasi kayo. Sana'y kanina pa kayo nakalabas dito at hindi na nadamay sa gerang magaganap. Natahimik si Danilo sa sinabi ng matanda. Halos mawalan siya ng lakas dahil mukhang wala siyang mahahanap na tulong para mahanap ang kanyang nobya. Samantala, hindi naman agad napansin ni Luisa na meron nang nakasunod sa likod niya na isang lalaki. Ilang sandali lang ay nakaramdam na siya ng malakas na pukpok sa kanyang ulo na siya niyang ikinahimatay. Nang magising siya ay napansin na niya kagad ang matinding pananakit ng kanyang ulo. Tipong parang nakabaliktad ang kanyang mundo nang magmulat ang kanyang dalawang mga mata. Akala niya ay panaginip lang ang lahat, ngunit nang subukan niyang kurutin ang sarili ay nasaktan siya. Literal na nakabaliktad siya. Ang kanyang uluhan ay malapit nang nasa lupa, habang ang nasa may paanan niya ay ang nalalapit ng dumilim na langit. Umiikot din siya ng kusa at parang trumpo na may kung anong kumukontrol dito. Hilong-hilo na ang dalaga at anumang oras ay ibig na niyang magsuka dahil doon. Agad dumagundong ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa pangamba at takot. Ilang beses siyang kumurap-kurap para pahupain ang nanlalabo at umiikot na paningin. Luminga-linga rin siya at nagbabaka sakali na malaman kung saan nga ba silang gubat napunta. Ang alam ni Luisa ay nasa kalagitnaan sila ng kagubatan. Palatandaan ng malaki at mayayabong na puno sa paligid niya. Napakarami mga puno at karamihan sa mga ito ay nagkakabit-kabit ng mga sanga, kaya may mga parte ng gubat na di na lumulusong ang sinag ng araw kaya madilim. May narinig siyang malalakas na huni ng ibong uwak. Napatakip siya ng kanyang tenga. Nang mawala ang tunog ay saka pa lamang niya naalala ang huling nangyari sa kanya bago masadlak sa kasalukuyang sitwasyon. Tulong? Tulungan niyo ako! Sa kanyang pagsigaw ay napansin niyang may gumagalaw sa may bandang madamong bahagi. Labis na natakot si Luisa nang makitang lumabas roon ng isang tao na may ulo ng baboy ramok. Tahimik yung nakatanaw sa dalaga. Nakatayo ng tuwid at hindi gumagalaw. Nakatapak ang paa sa lupa. Sino ka? Huwag sa akin! Hindi siya sinagot ng kaharap, bagkus ay naglakad ito palapit sa kanya. Mas lalong nang hilakbot ang dalaga nang makitang tila naglalaway ang bibig ng nilalang. Nangawa mo na! Huwag mo sasaktan! Parang inaapuyan ng kanyang lalamunan sa tindi ng uhaw. Nakailang pakiusap at sigaw na siya sa nilalang na yon at nanatili lang itong tahimik. Naglalaway at nakakatakot, pero hindi naman siya sinasaktan. Maya-maya pa ay bumalik ito sa damuhan ng walang pasabi. Nagsimula siyang magkakakawag. Pilit tinatakasan ng sitwasyong siya ay nakalambitin at nakabaliktad. Isang paa ang nakatali sa makapal na bigkis na nakakonekta sa isa sa mga puno. Doon niya naisip na baka natapakan niya ang isang patibong kaya siya nalagay sa ganoong sitwasyon. Pero hindi. Paano ko makakatapak ng patibong gayong may pumalo sa ulo ko? Sadya kong itinali dito. Sa isiping yon ay bigla siyang nangamba para sa kanyang buhay. Inisip niya na kailangan niya makaligtas at makalis doon. Dahil anumang oras ay baka may mga dumating ng mababangis na hayop mula sa gubat. At ang malala pa ay kung may dumating na mga aswang para patayin siya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng malakas na singasing ng isang ahas. Nakita niyang papalapit ang isang makamandag na kobra. Hindi! Tapos ako na talaga! Halos isang dangkal na lang ang layo ng ahas sa kanya at nakamba na itong kagatin siya. Dahil tila kalaban ang tingin ito sa kanya dahil sa kanyang mga galaw. Napapikit ang dalaga nang biglang ibukan nito ang tila malapad na leeg o tenga at ang matatalim nitong pangil. Ngunit ang inaasahang pagkagat ay hindi nangyari. Nawala na din ang tunog ng ahas na kinatatakutan. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niyang nakatayo sa harap niya ang batang si Totoy. Nakaramdam ng kaunting ginhawang babae dahil doon. Tulungan mo
mo ako, Totoy. Huwag kang maingay. Ililigtas kita. Basta tumahimik ka lang, ha? Umakyat sa puno ang bata at sinubukang kalagan ng tali. Nagtagumpay naman ito, ngunit dahil pabigla ang pagkakababa ni Luisa ay tumama ang ulo niya sa isang nakausling bato. Nahilo ang dalaga, ngunit hindi na niya yun pinansin at ininda. Marahan siyang umupo at kinalma ang sarili. Umalis ka bago pa sila dumating. Hindi ka pwede magtagal dito kundi mamamatay ka. Ha? Mamamatay? Sino papatay sa akin? Huwag ka na po maraming tanong, ate. Sige, iiwan na kita, ha? Sa isang iglap ay biglang nagbago ito ng anyo. Si Totoy ay hindi isang pangkaraniwang bata. Siya ay isang aswang na kayang magpalit ng anyo ng isang baboy ramo. Naglakad na ito palayo sa kanya at mula noon ay di na muli pang nagpakita. Agad siyang tumayo nang mapansing merong dumating. Naghahanap siya ng maaaring mapagtaguan, ngunit tanging ang mga puno lang ang naroroon. Nagkubli siya sa likod ng puno. Nakita niyang lumabas mula sa mga kumpol ng halaman ang 3 nilalang. Marurungi sila at may punit-punit na damit. Wala silang mga panyapak. Lahat sila ay mga nilalang na tao ang katawan, ngunit mabangis na hayop naman ang ulo. Nakatayo lang sila sa may madilim na bahagi at napansin ni Luisa. Agad na nagtanungan ng 3 kung nasa na ang bihag. Hinahanap siya ng mga ito. Sa di inaasahang pagkakataon ay napaatras siya at natapakan ng isang sanga. Gumawa yun ng ingay at napalingon sa kanyang gawi ang 3 nilalang. Dahil doon ay wala na siyang magawa kundi ang tumakbo. Tumakbo siya ng matulin at di alintana ang mga tinik at sangang sumusugat sa kanyang mga paa. Ang nangyayari sa kanya ay parang yung nangyari sa kanyang panaginip. Unti-unting binalot ng kadiliman ng gubat at paunti-unti rin silang nakakalapit kay Luisa. Hindi nagsasalita, humahabol lang. Ilang minuto lang ay alam na ni Luisa na lulubog na ang araw. Ayaw niyang isipin ang maaaring mangyari sa kanya sa sandaling balutin na ng dilim ang gubat na yun. Nagsisigaw ang 3 aswang na yun nang mapunta ang babae sa nasisinaga ng araw. Tumigil sila sa paghabol. Agad itong napansin ni Luisa. Ngunit hindi nagawang magbunyi ng babae dahil alam niyang anumang oras ay mawawala na rin ang liwanag na maaring magprotekta sa kanya sa kamay ng 3 aswang na yon. Muli niyang sinubukang sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Samantala, sa kabilang bahagi naman ng gubat ay nakita ni Danilo ang mga papadating na kalalakihan. May mga bitbit ang mga ito na nakalagay sa mga bayong. Isang lalaki ang biglang lumabas at nagsisigaw na makita siya. Agad nitong inutos sa kanya mga kasamahan na ilabas ang kanilang mga armas. Sumisigaw ang mga ito at galit na galit. Dali-daling hinugot ng isang lalaki ang isang itak sa kanyang tagiliran at walang pasabing susugurin ng binatang si Danilo. Sandali! Magsitigil kayo! Hindi ka laban ng binatang ito! Nanlaki ang mata ni Danilo dahil sa pagkabigla. Ni hindi man lang siya nakagalaw sa pagkakataong yon. Mabuti na lamang at lumitaw sa kanyang tabi ang matanda. Napagkamalan siya ng mga taong yon na taga-baryo kaya naalarma ang mga ito at tangka siyang sugurin at patayin. Nakahinga ng maluwag si Danilo nang matakasan sa unang pagkakataon ang nakitang totoong anyo at mukha ng kamatayan. Hindi siya kalaban. Isa lamang siyang dayo na matigas ang ulo. Kilala ko siya, kaya huwag niyong siyang gagalawin. Pagkarinig noon ay agad na umayos ang kanyang mga kasamahan. Kumalma na ang sitwasyon. Salamat po, Tatang. Huwag ka muna magpasalamat dahil nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Kailangan mong tumulong sa amin sa gera bago ka namin payagang makalis sa lugar na ito. Kailangan naming mabawi ang aming lupain sa mga walang hiyang aswang na yon. Malapit na magdilim, Tatang. Kailangan kong hanapin si Luisa, yung kasama kong babae. Malabo mo na makita kasama mo, iho. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin ang nobya ko. O sige, hanapin mo. Pero saan? Babalik ka doon sa kalsadang yon. Maski bumalik ka doon, ay siguradong wala na ron ang nobya mo. Tuso ang mga aswang binata.
Ilang sandali pa ay tuluyan nang kumagat ang dilim sa lugar na iyon. Ang mga kasama nilang lalaki ay nagsimulang magsunog ng mga kamanyang. Narinig nila ang kakaibang mga tunog na nagmumula sa hangin. Umalingasaw din hindi ang amoy na nagmumula sa insenso na inilagay sa kamanyang, kundi ang masangsang at mabahong amoy na mula sa mga paparating na aswang. Isang matinis na tinig ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Nagsipaghanda sila. Inilabas na ang kanilang mga sandatang matutulis na itak. Sa unang pagkakataon ay nakuwang matakot ni Danilo, lalo na nang makitang nagsusulputan na sa kung saan-saan ang kampo naman ng mga aswang. Sila ang mga taong nakatira sa baryong yon. Galit na galit ang kanilang mga anyo at umaapoy ang kanilang mga titig. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Nakakatakot din ang kulay ng kanilang balat. Mapusyaw at parang bangkay na may buhay. Meron silang mahabang kuko na sa palagay niya ay kayang-kayang pumunit ng laman. Nakita ni Danilo na kabilang sa mga yon si Aling Ursula. Nagsimula ang laban. Ang mga aswang ay nagsipagbago ng anyo. Anyong tao pa rin ang iba, ngunit nagkaroon ng mga matatalim na pangil at gumulo ang kanilang mga buhok. Nagtaglay din sila ng kakaibang lakas. Umuungol ang mga ito na parabang ipinapakita na handang-handa sila sa labanan. Isa lamang sa kanila ang nagpalit ng anyo. Nagbago ito bilang isang anyo ng dambuhalang aso. At yun ay walang iba kundi si Aling Ursula. Biglang narealisa ni Danilo na ito rin ang unang aswang na kanilang nakasagupa nung unang araw nila sa lugar na yon. Totoong nilinlang lamang sila ng aswang. Tama ang naging babala sa kanila ni Mang Tasyo. Inabutan siya na matanda ng isang klase ng itak na may magkabilang talim. Ayon sa matanda, ay mabisa yung sandata para sa mga kalaban nilang aswang. At hindi nga nagkamali ang matandang yon. Isang aswang agad ang sumugod mula sa likuran ni Danilo. Mabuti na lamang ay mabilis siyang nakaiwas. Agad niyang nasugatan ng aswang sa bandang dibdib nito. Tumulo ang dugo nito na siyang dumilig sa tuyong-tuyong lupa ng baryong yon. Labas mga kasama! Laban! Isang aswang ang lumapit sa isa nilang kasamahan. Simbilis ng kidlat na sinalakay nito ang lalaki. Agad ditong natumba dahil sa lakas ng puwersa nito. Wag! Napahiyaw siya nang makitang biglang kinagat ng aswang si Mang Tasyo. Ngunit hindi nagpatinag ang matanda. Nakita niyang nakikipagtagisan nito ng lakas laban sa lakas. Bagamat matanda na, ay matikas pa rin ito sa pakikipaglaban. Napatay nito ang matapang na aswang. Ang dambuhalang aso ay lumapit nang makitang napatay na nga ni Mang Tasyo ang kasamahan nitong aswang. Bigla itong bumalik sa anyong tao. Mahusay ka pa rin pala, Tasyo! Tumahimik ka, Ursula! Lumayas na kayo sa aming lupain! Ibalik mo ang katahimikan sa baryong ito! Ano bang sinasabi mo? Amin ang lugar na ito! Tatapusin ko ngayong gabi ang mga kawalang hiyaan mo, Ursula! Manahimik ka! Kahit anong gawin mo, hindi mo ako kaya! Hindi mo ako mapapatay sa pamamagitan lamang ng iyong mga sandata, alam mo yan! Sa gitna ng bangayan ng dalawang matanda, ay may narinig si Danilo na isang matinis na sigaw. Kilala niya ang tinig na yon. Ha? Luisa? Ay, saan ka pupunta? Bakit ka alis? Narinig ko ang boses ni Luisa. Nasa loob siya ng gubat. Kung nasa gubat ng babae, huwag niyo nang asahan na maabutan niyo pa siyang buhay. Malalakas na aswang ang nakabantay sa gubat na yan. Sadyang sila ang inilagay ko dyan upang mangaso. Mukhang masarap-sarap ang magiging hapunan namin mamaya kapag nagkataon. Ayup ka! Lubayan niyo si Luisa! Dali na! Puntahan mo na! Yun ay kung maabutan mo pa siyang buhay at humihinga! Agad na tumalikod si Danilo at tinunton kung saan nanggagaling ang tinig ni Luisa. Pinasok nito ang loob ng gubat. Ngunit ang hindi niya alam ay nakasunod sa kanya ang matandang lalaki. Luisa! Sumagot ka! Nasaan ka?
Agad namang narinig ng babae ang tinig ng kanyang nobyo. Kasalukuyan siya noong nakakubli sa awang ng isang puno. Pigilang hininga niya upang di siya marinig at matunton ng pinagtataguang mga aswang. Hindi niya magawang sumigaw dahil sa takot na mauna pang sumugod ang mga ito kaysa sa pagdating ng kanyang nobyo. Ilang sandali pa ang nakakaraan ay nakarinig na siya ng komosyon. Bagyasang sumilip mula sa pinagtataguan at nakita niyang nakikipaglaban na sa aswang si Danilo at ang kasama nitong matandang lalaki. Lumabas siya nang makita niyang isa na sa mga aswang ang kanilang nagapi. Stigod mo! Aswang! Biglang sigaw ni Luisa nang makitang papasugod sa kanyang nobyo ang isa pang aswang. Nang makita siya ng lalaki ay kagad nitong nilapitan ng nobya. Medyo humupa ang laban. 2 aswang na lang ang natira. Lumapit din sa kanila ang matanda. Sumunod kayo sa akin. Naglakad ito palapit sa isang puno. Mag-iingat kayo dahil may malaking patibong akong ginawa sa tabi ng punong yan. Sundan lang ninyo ang nilalakaran ko. Tumalima naman ang 2 sa sinabing yon na matanda. Nang marating nila ang tabi ng puno, ay nakita nilang dahan-dahang palapit ang mga aswang. Matapang kayo ha! Sabi ng pinuno ninyong si Ursula kayo ang pinakamalakas na tauhan niya. Sige, tunayan ninyo! Mukhang nainsulto naman ang mga aswang na kanyang pinagsabihan. Umangil ang mga ito at nagpakita ng angking kabangisan. Naglalaway ang kanilang mga ulong may anyo na mababangis na hayop. Patakbo silang sumugod. Ngunit bago pa man sila makalapit, ay nahulog na sila sa patibong na matanda. Isang malaki at malalim na butas yun. May inilagay din siyang mga pangontra sa butas, dahilan upang mawala ng kakayahan ang mga ito na makaakyat sa itaas. O ano kayo ngayon? Nagkamali pala sa inyong amo Wala kayong mga kwentang aswang! Ayos ka lang ba, mahal ko? Anong nangyari? Ikaw pa talaga ang may ganang magtanong sa akin yan? Iniwan mo ko Hindi ko sinasadya. Inilayo ko ng Maika ng lugar na yun sa'yo. Tama na yan. Saka na kayo maglambingan kapag tapos na ang laban. Kailangan natin pagplanuhan ang gagawin nating hakbang upang mapatay si Ursula. Yun lang ang tanging paraan upang matapos na ang paghahari-harian nila sa lugar na ito. Agad niyang nilapitan ng 2 at sinabi dito ang kanyang plano. Kinakabahan man si Luisa ay agad naman siyang sumang-ayon dito. Ganon din si Danilo. Nais na rin niyang matapos na ang kaguluhang yon upang maiuwi niya na ng buhay at buo ang kanyang nobya. Upang magpatuloy sa kanilang buhay ng tahimik at masaya. Umalis sa matanda sa gubat. Ngunit ilang sandali lang ay nakita nilang paparating na ulit ito at tumatakbo. Hinahabol ito ng isang dambuhalang aso. Tulad ng nauna nilang hakbang, ay nakita nilang pumunta ito sa tabi ng puno at nagkunwaring pagod na. Hinihingal na ito at di na makapagsalita. Biglang bumagal ang takbo ng aswang. Muli ay nag-anyong tao na ulit ito sa harap ng matandang lalaki. Laos ka na, matanda ka! Tingnan mo ang sarili mo! Hingal na hingal! Mahina ka na nga! Wala nang silbi ang pagiging isang magaling mong pinuno at punong manggagamot sa baryong ito. Tama lang na agawin ko ang teritoryong ito dahil wala ka ng kwenta, Tasyo. Oo, mahina na nga ako, Ursula. Pero ikaw lamang din naman ang may kagagawan nito. Sinungaling ka at manggagamit. Dahil uto-uto kayo mga tao at mahihinang mga nilalang. Nagpauto ka sa akin. Akala mo naman totoong mamahalin kita. Ginusto lang kita dahil gusto kong mapa sa akin ang lugar na ito. At nakuha ko ito ng walang kahirap-hirap. Walang hiya ka talaga. Ginamit mo kahinaan ko. Niloko mo ko. Lahat ng pagmamahal, Ursula, ibinigay ko sa iyo. Tapos ganito lang gagawin mo. Traitor kang aswang ka. Wala akong pakialam kung ano ay tawag mo sa akin, tandang huknoban. Pero hindi mo na mababawi ang lugar na ito. Dahil pagkatapos mo ay isusunod ko ang lahat ng mga kasama mo. Sige, lumapit ka. Patayin mo ako. Sa palagay mo ba ay ganun ako katanga?
Alam kong may bitag kang inihanda sa akin. Nakikita ko at naririnig ko ang mga kasamahan kong nasa ilalim ng butas na tinatapakan mo, Tasyo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tasyo nang mapagtantong hindi talaga pangkaraniwang aswang si Ursula. Matalino ito at hindi maiisahan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay mabilis na sinugod ang magkasintahan ng matandang babae at itinulak ito papunta sa butas. Kitang-kita sa mukha nito ang labis na pagkagulat. Bagamat hindi ito inaasahan ni Mang Tasyo, ay naisa naman siya na magkasintahan. Hayop kaya! Patayin ko kayo kapag nakalabas ako dito! Hindi ka na makakalabas dyan, Ursula! Alam sa'yo! Tinangkapan ng aswang na mag-anyong ibon upang makatakas sa butas na iyon kasama ang dalawang aswang na kasamahan. Subalit naging maagap ang tatlo. Inilagay nila ang isang makapal na net na sadyang iniabang ng matandang si Tasyo kung sakaling mahulog na sa patibong si Ursula. Ganon din ay kinuha niya ang itinagong isang galon ng gasolina at ibinuhos yun sa butas. Hindi ka man tinatabla ng mga pangontra sa aswang, Ursula. Ngunit ang sumpa ng apoy ang alam kong di mo kayang takasan. Kahit anong uri ng aswang ay di sasantuhin ng apoy. Tasyo, tikiusap ako. Huwag gawin yan! Ngunit hindi nakinig ang matanda. Agad niyang sinilaban ang butas na iyon at tuluyang nilamon ng apoy ang tatlong aswang. Wala na. Tapos na. Nang masiguro na nilang patay na ang tatlo, ay kagad silang lumakad pabalik sa pook ng labanan, kung saan naghihintay sa kanila ang kanilang mga kasamahan. Mga kasama, patay na ang leader nila! Nang marinig ito ng mga kapwa aswang, ay agad silang nagpulasan at nagkanya-kanya na ng takas. May ilang kalalakihan ang humabol sa mga ito, ngunit naiwan ng iba upang linisin ng ilang mga kalat at gamutin ang mga nasugatan nilang kasamahan. Inayos din nila ang ilang kasama na napaslang. Agad na napayakap ng mahigpit si Luisa kay Danilo. Ligtas na tayo. Natapos na ang labanan. Doon lamang naikwento sa kanila ni Mang Tasyo ang nangyari sa baryong yon. Dating payapa at tahimik ang baryong yon bago dumating ang grupo ni na Ursula. Ngunit nang nanirahan ng mga ito doon ay biglang kumalat ang kakaibang sakit sa mga taong naninirahan doon. Hindi nalaman kaagad ni Mang Tasyo ang pagkakalat nila ng lagim at pangahawa sa mga tao. Bigla ring nagsidatingan ng ilan pa nilang kasamahan hanggang sa di na nila namalayan na unti-unti na pala silang sinasakop ng mga aswang. Nalaman lang ito ng matanda nang mahubaran niya ang totoong pagkatao ng babaeng bumihag ng kanyang puso na si Aling Ursula. Dahil alam na matanda na wala siyang laban sa babae dahil ang aswang na ito ay nabibilang sa pinakamalakas na uri ng aswang. Hindi sapat ang kanyang lakas at galing kumpara sa kakayahan ni Aling Ursula. Kaya kinausap niya ang kanyang mga kababaryo at nagpasya silang lisanin ng pook na yon. Ginawa nila yon upang sila ay makapagplano ng gagawing hakbang kung paano mababawi ang kanilang lugar. At nagtagumpay nga sila sa gerang aswang laban sa mga taong tunay na nagmamay-ari ng baryong yon. Samantala ay malungkot na umuwi ng lungsod si Luisa dahil hindi niya natagpuan ang kanyang kapatid. Masakit sa loob niyang isipin na baka nakain na nga ng aswang ang kanyang kapatid. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay nakasalubong nila sa isang lugar si Eliza, ang dalagang nag-aya sa kapatid niyang magbakasyon. Agad nila itong nilapitan ni Danilo. Nakikiusap ako sa'yo. Dinala ang kapatid ko. Hindi naman nakaimik ang babae. Magalaw ang mga mata nito at di alam kung paano nito sasagutin ang kanilang mga tanong. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ay nagsalita ito at sinabing hindi naman talaga sila nagpunta sa Capiz. Bagkus ay pinakiusapan lamang siya ni Vilma na sabihin sa kanyang kapatid na magbabakasyon ito kasama siya. Nanlumo siya sa nalaman. Nakipagtanan pala ang kanyang kapatid at nalaman din niyang buntis na ito. Pinagtakpan lamang pala ni Eliza ang kabulastugang ginawa ng kanyang kaibigan.
Labis na nasakta ng dalaga sa nalaman. Halos nawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Mabuti na lamang at naging maagap si Danilo na saluhin siya at tulungang muling makatayo. Mahal, magpakatatag ka. At tuluyang lumuha ang luha sa mga mata ni Luisa. Dala ng labis na hinanakit sa ginawa ng pinakamamahal niyang kapatid na si Vilma. Niloko siya ng kanyang kapatid at nang dahil sa pagbubulid nito ng kasinungalingang yon ay muntik ng buhay nila ng nobyo ang naging kapalit. Wakas,